Ang mas mahalaga sa kanila ngayon, yung 18 hindi tumutang. Haharangin at haharangin yan. Babastusin, tatakutin, hindi makapasok sa Senado. Kasi yung 18, magsasabi ng ebidensya at pagka nagsabi ng ebidensya at nakita ng ibang witness na protektado sila at masasabi yung dapat sabihin, lulutang yung ibang witness sa airport, sa mga opisina, government offices, yari ang sindikato. Kasi doon mismo sa Senado, merong member ng sindikato. They will try all their best using government funds, government resources to quell, to stop the investigation. Para hindi nyo malaman yung katotohanan. Kasi yung katotohanan, kasama sila. Congress, Senate, at Malacanang. Meron ng sinasabi yung 18, nagde-deliver sila sa Malacanang. May sinasabi silang mga pangalan na nandun ngayon sa Senado. Nanantoko yan. And then, sila yung magboboto, sila yung magkukwestiyon, sila yung mag-imbestiga. Pero ang saving grace dyan, meron kang 13. Pero pwedeng bumaligtad yung iba dyan para maging ma-favoran yung panibagong 13. So that will be the game plan nila. Tingin ko lang. Kung sakaling mapalitan si Cayetano at may bumaliktad yung senator, mahirap sabihin lang na tatandaan na lang ninyo. Ganun man ang mga Pilipino. Sa susunod na eleksyon, hindi na yan makakabangon. Ano, are you sure? Are you sure? Sa susunod na eleksyon, kung sino magbigay ng ayuda, boboto yan ng tao. Ganun yung mga Pilipino eh. Kaya nga, we have a stupid system, we have stupid Filipinos. Yun yung reality. So, ang dyan, ang question, papayag ba kayo o hindi? Yun yung sa akin, papayag ba kayo o hindi? Okay, yung review natin, mula noon hanggang ngayon, bakit nagkaroon ng problema sa PCSO? Bakit naibenta yung ginto? Bakit yung pera sa PhilHealth na ilipat ngayon hanggang ngayon, hindi pa binabalik? Bakit umutang ng pagkalaki-laki, wala namang infra? Bakit yung Maharlika pa nawawala? Bakit meron pa ring Resolution 10? Bakit yung Office of the President 4.5 billion confidential fund, wala nagko-question, pero ang Inday Sara 125 million na galing yung pera sa Office of the President, tinitira ngayon impeachment. Bakit? Ganyan ang NBI. Bakit ganyan ang AFP? Bakit ganyan ang PNP? KOJC, wala namang baril dun, 5,000 pulis, walang baril ni isa. Kita naman natin kinocover sandamakal yung baril nila Sinungaling to mga to. At pagka napansin nyo, umalis sa presidente pagka merong nangyayari na pabor sa kanila. Seats of Senate, nasaan ang presidente? Wala. Sa abroad. Sa probinsya. Ngayon, sasalita-salita siya sa PMA. Honor code. We do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Remember that. Tarantado. Mga kadete, huwag kayo maniwala dyan. Mga bagong tenyente. Budol yan Kung sasalita ka, kayo nga magnanakaw, ikaw master. Gago. Mantadon to mga to. Kung kinokorap niya yung utak ng mga bago. Sabi mo, do not lie, cheat, steal. Ikaw nga lying Budol ka ikaw cheating Ikaw ang stealing Mariosip ka. At lahat na nakapaligid sa'yo, tolerating. Kami, ang nag-iingay, kami pa yung masama. Kami yung kakasuhan. Okay. Gawin nyo lang yan. Okay lang. So, what's next? Pagka napalitan si Cayetano, tanggal, malamang impeach si Inday Sara. Okay lang. Gusto nyo ma-impeach Sige lang. Gusto nyo ma-impeach. And then, mawawala yung investigasyon. Okay lang.
okay lang. Ayaw nyo namang malaman na kasama kayo dyan. Ayaw nyo malaman kung sino yung mga veteranong magnanakaw, yung mga mastermind, ayaw nyo malaman. Oh, okay lang. Okay lang. But let me remind you, kayo, senators, lahat kayo sa gobyerno, mga putaragis kayo, let me remind you, gumagawa kayo ng hukay, hinuhukay ninyo ang lilibingan ninyo. Because yung mga nangyayari ngayon, patong-patong, nakita ko yung init ng ulo ng tao eh. Grabe eh. Hinog na hinog na talaga ang tao para sa isang revolusyon. Yun nakita ko sa rally. Hinog na hinog, sobrang galit, umiiyak yung tao pa sa galit. Yung mga iba Pilipino ngayon, walang pake. Okay, fine. Laking pake. Yung iba nagpo-post pa, galit pa sa rally, galit pa sa mga Duterte, etc. Fine, gawin yan. Ngayon ang tanong ko, bakit nangyayari ito ngayon, yung nakawan? Bakit nangyayari itong babuyan ng institusyon? Saan ka nakakita? Magbarilan, NBI, Marines. Tapos, palalabasin nila, walang barilan, walang patay, walang armas. Putang ina mga yan. But later on, aminin, They are all evil people. Now, lahat yan na nangyari, PCSO, hanggang Ginto, PhilHealth, etc., etc. Hanggang ngayon, insertions, tatlong budget, apat na, 2026, 22, 23, 24, 25, 26. Apat na budget, pinirmahan niya. Opening the floodgates to corruption. Line by line, pwede naman na-review yan para hindi maanuhan eh. And then yung bakit ganyan yung AFP, hindi tumutugon sa taong bayan. Obvious, di ba? Yung mga nasilalim, musweldo naman eh. Di ba? Oh, sige lang, go ahead. Ako sa tingin ko, parang na to, Thanos sa Marvel. Shhh. Para Thanos na to sa Marvel. It's inevitable. Inevitable. Doon tayo pupunta talaga. Sa to? Revolution to eh. Now, the type. Sabi ko ngayon, black hole natin eh. Civil war. Mangyayari yung civil war. Pagka kayo, desidido kayo magpakamatay kay Bangag. Desidido kayo magpakamatay sa gobyerno ni Marcos. At kung babayaran kayo, talagang desidido kayo. Magkabayaran. Pero when the funds run out, you will be the first one to surrender. Because yung kabila, ang pinaglalaban nila, dangal nila eh. Kinabukasan nila. Yung future nila. Now, yung isa naman, kundi civil war, magpatayin dalawang unless may tumayo dyan sa gitna. Doon papasok ngayon yung junta na pinagsasabi na baka magkaroon ng third force, tigil kay lahat yan. Putang ina nyo eh. Magpapatayan. Gustong-gusto ng AFP yan. Angat. Ganyan. Tapos merong mga retired na Question mark, ilalagay ba si Inday? O hindi? Oy, bias. Pagka nilagay si Inday, paano yung sa kabila? So, yun ang doon. It might happen. Para lang maiwasan yung confrontation ng dalawang grupo. Marcos side, Duterte side. Military will protect everyone. It can happen. Yun yung dynamics, gusto ko lang share sa inyo how I'm thinking about it, I'm thinking. But, paano yung Constitution? Because nakalagay sa Constitution, yung Vice President, pagka yung Presidente incapacitated at cannot function, the office of the President, the Vice President takes over. Unless he's removed also by the Filipino people, which might happen dahil sa ginagawa ninyong kagaguhan kayo, mga animal kayo.
Ombudsman, tingnan nyo. Tanggalin nyo Aplaska. Hindi nyo tanggalin yung matibag. Gusto nyo talaga revolusyon, ano? No, Marcos, gusto mo talaga revolusyon ng taong bayan. Nandun pa lang ako, revolusyon. Na question mark yon. Pwede doon pumunta, ha? Lumabas lang dyan ng 100,000 tao o kahit 20,000 na tao na armado, matakot na kayo. Bakit? Armado yon. Nung ngayon ko armado kayo, ilan lang kayo Pagka yun, 20,000 na tao, dinagdagan pa ng 100,000 na Pilipino na armado, mind nyo, galit na galit ang Pilipino, ha? Mind nyo, titignan nyo yung structure natin. Ito yung oligarch, ha? 10%, no? 1%, and then 9%, super rich, 10%, 20%, middle class, no? 30%. All the rest, CDE, 70%, and F, CDE, F. Pagka yan ang nagrevolusyon, matakot tayong lahat. Hindi nyo mapipigil yan. Nakakita na ako ng indicator that a revolution, a bloody one, will happen. You cannot stop people who wants justice. Street justice. Sige, dalhin nyo pa tayo sa revolusyon. Isang side lang yon, mga kababayan. Isang side lang yon. Marcos. Lahat kayo nakikinig kay Marcos, mga PI kayo. Mag-isip kayo. Ngayon, isang side, may nag-iisip. Ba't tayo makikipagpatayan? Humiwalay na lang tayo. Putangin lang yan, humiwalay tayo, iwanan natin, gago yan. O, para tayo mga bata gusto niya, magsyabu tayo. Magnakaw tayo. Magsinungaling tayo na magsinungaling. I-violate natin batas, matitino tong mga bata, may magandang aral. Wag na. Anong gagawin? Iwanan mo yung barkada. Iwanan mo siya. Dito kayo, dito tayo sama-sama tayo matitino. Pag kayo na nangyari, which is the best option so far, unless there is a foreign intervention, of like a superpower, or two superpowers. It could be, or three. Could be US, nakasundo ang China, nakasundo ang Russia. Pagka nagkaroon ng intervention yan, patay kayo. Anong gagawin nyo? Kagagaling lang ni Trump sa usapan nila ni Jinping, and everything is okay. He believes in one China ek-ek. So, what the problem between China and Taiwan is an internal ek-ek. Patay kayo ngayon. Kayong mga nasa gobyerno, AFP, etc., will defend Taiwan. Anak na po siya. Yung Amerika na reinforcement nyo hindi naman magre-reinforce sa inyo. Paano na? O ano yung ngayon, sinasabi nyo missile na, kung ilang missile nakatutok sa China. O paano? Ayaw makipaggera ng US. O paano? Madada kasi kayo. Ngak-ngak kayo, hindi kayo nag-iisip. Dapat, pagka ganyan, hindi kayo nagpapakita ng baraha. Ayan, sa Amerikano, ayaw niya ng gastos. And posible na mawala yung island chain na yan. Because kanya-kanya silang respetuhan. Nagbabago yung Amerika Nagbabago. Parang pumupunta sila. Si Commander Panadero nag-a-advise sa Amerika, no? Commander Panadero, SFGF. Buti may Commander Panadero, no? Nag-a-advise sa Trump administration. Susulatan sila. Pinakita sa akin yung sulat. No? Pinakita sa akin yung I don't know kung na-post niya sa Facebook niya, pero i-message me and then sabi niya, i-sharing to me yung kanyang yung sulat kay Trump. Tapos he was advising Trump on how to do it, no? How to approach it, yung kanyang 2 cents na So mukhang nakikinig si Trump Pabayaan mo na, you realize hindi na ikaw na lang ang sentro.
Yung kabila, may sentro rin. Doon sa parteng Asia, may sentro rin. China, ang laki-laki. Sa Europe, Russia. Magbanggaan kayo, hindi na. So, you coexist as a superpower. Doon ang trending. Doon papunta. World peace. Ayan na. Palapit na dyan sa first horseman of the apocalypse, no? And then, biglang susunod, di ba, yung red horse na he will take away. They will take away. The rider will take away peace on earth. Yun yung global war na.